So, good evening sa inyong lahat at salamat po sa ating Panginoon. Hello. Ayan, ako po ay nag-join sa doon sa 5 groups. Lahat ng groups ay pinuntahan ko po at naki-join ako at napakinggan ko po yung inyong mga discussion at ako po ay nagagalak, natutuwa po ako na sa tingin ko po ang lahat ay naintindihan yung ating lesson na tinalakay nung nakaraan. No? At sabi ko nga, mukhang sandali lang ho, yan. Yan. So, at itutuloy ho natin ngayong gabi yung discussion natin on Matthew 24. At gusto ko pong i-share sa inyo yung aking screen. Okay, so kung nakita nyo po ay nasa Matthew 24 tayo, part 6 na ito. Hindi pa rin ho tapos. Medyo mahaba-haba pa yung ating tatalakayin. So bago po ako mag-start sa ating panibagong paksa sa gabing ito, tayo po muna ay manalangin. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Aming Ama at aming Diyos na mabuti sa lahat at makapangyarihan na may gawa ng langit at ng lupa, lumalapit po kami sa iyo, kaming mga magkakapatid at sa mga oras na ito. Kami ay humihingi ng gabay mo at bigyan mo po kami ng kaliwanagan sa iyong mga salita. Tulungan mo po kaming lahat na makaunawa ng aming pinag-aaralan ngayong gabi. Tulungan mo po ako, Ama, na ito ay maideliver ko, maipaliwanag ng maayos at huwag ako magdulot ng kalituhan. At nawa ang aking mga kapatiran na matyagang nakikinig at masigasig na nais na matuto ay pagkalooban mo rin po ng kaliwanagan at karunungan na ito ay maintindihan. Salamat po, Ama, sa napakagandang pribilehiyo na ibinigay mo sa amin sa gabing ito upang muli kami ay magkasama-sama via online upang kami ay sumamba sa iyo at mag-aral ng iyong banal na salita. Salamat po, dakilang Diyos, aming Amang nasa langit. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Yeshua. Amen and Amen. So Matthew chapter 24, at tayo po ay nasa part 6 na. Yung ating pong nakaraan na tinalakay, naintindihan na ho nating lahat yung abomination of desolation or abomination that causes desolation. Alam na ho natin lahat yung kung ano ang ibig sabihin nun. At nakita rin ho natin sa nakaraan nating pag-aaral na ang rapture at ang second coming ay magkaibang event. Hindi siya iisang event or hindi siya magkasabay na event. Siya po ay magkahiwalay na event at para sa magkaibang grupo ng mga tao. Ang rapture ay intended at ito ay magaganap para po sa mga mananampalataya na kung tawagin natin ngayon ay yung church. So yun yung tinatawag nating the rapture of the church. So yun yung unang event na mangyayari. At yung pong rapture na yun bago maganap ay may mga palatandaan na ipinakita sa atin ng Diyos at yun po yung tatalakayin natin ngayon gabi. Ano ba ang mga palatandaan na ang rapture ay magaganap na? Although wala hong nakakaalam kung kailan yon, walang nakakaalam kung ano yung eksaktong taon, eksaktong buwan, eksaktong araw, at eksaktong oras. Ito po ay walang kahit sino mang nakakaalam. Actually, even ang Panginoong Hesukristo ay
mismo siya sinabi niya hindi niya alam, kundi ang nakakaalam lang ay ang Diyos Amang nasa langit. Of course, Jesus Christ was speaking from his humanity, no? From his humanity as a human being, hindi niya alam 'yon. Okay? At ang nakakaalam lang ay ang Diyos Amang nasa langit. And then yung pong by the way, pero yung rapture, meron po siyang mga signs, may mga palatandaan na malapit na yung rapture. Okay? Yun naman pong second coming, at napag-aralan na rin natin na ang second coming ay hindi para sa ating mga mananampalataya. Hindi tayo ang babalikan ng Panginoong Jesucristo. Kaya tayo po ay hindi magpi-prepare para sa second coming. Tayo ay magpi-prepare para sa rapture of the church. Doon tayo magpi-prepare at mauuna po yung rapture of the church before the second coming. At ang second coming ay intended para sa mga Hudyo. Kaya babalik muli ang Panginoong Hesus, no, para i-save niya yung 1/3 ng mga nanatira na mga Hudyo. Now, basahin ko lang po sa inyo kung saan sa Old Testament binanggit yung 2/3 ay mamamatay at yung 1/3 ay maiiwan. At maaring ito pong babasahin ko ay makatugon doon sa katanungan natin, ito bang 1/3 na ito, yung lahat ng 1/3 na natira, sila ba ay na-save? Sila ba ay niligtas lahat ng Diyos? No? So babasahin ko po at kung saan natin makikita yon sa Zechariah chapter 13 verse 8. Kung may Bible po kayo, pwede kayong makipagbukas sa akin sa Zechariah chapter 13 verse 8, no? And also verse 9. Pakinggan niyo po itong maigi. Ang sabi dito, in the whole land declares the Lord. Now, pag sinabi pong in the whole land, ang tinutukoy dito is the land of Israel. Okay? In the whole land declares the Lord, 2/3 shall be cut off and perish, and 1/3 shall be left alive. Yun po yung verse 8 ng Zechariah chapter 13. Verse 9, ang sabi, and I will put this third, so yung 1/3 pong maiiwan, sabi niya, and I will put this third into the fire, and refine them as one refines silver. So, masasubject talaga ang 1/3, no, sa pagsubok na gagawin ng Panginoon. Sabi diyan, ang description po, and I will put this third into the fire. Hindi ibig sabihin susunugin sila, ha? So, ibig sabihin susubukin sila. Kaya ang description po, and refine them as one refines silver, and test them as gold is tested. So, kaya yung pong 3.5 years na sila ay under heavy persecution ng mga ni Antichrist, no? Yun po yung dadanas sila ng matinding tribulation dito. Yun po yung pagsubok ng Panginoon sa kamay ni Antichrist. Sa madalit salita, ang mga Hudyo ay dumadanas ng tribulation hindi sa kamay ng Diyos. Sila ay dumadanas ng tribulation sa kamay ni Antichrist kasi nalaman nga natin na gusto ni Antichrist sambahin siya ng mga Hudyo pero ni-reject siya ng mga Hudyo. Kaya parurusahan, pahihirapan ni Antichrist ang mga Hudyo. Pero yung pong pagpapahirap ngayon ni Antichrist sa mga Hudyo ay paraan ng Diyos para isalang sila sa test, para testingin sila. No? Now, yung poot ng Diyos, ang dadanas po nun ay yung mga hindi mananampalataya. So, i-distinguish po natin, ha, hindi dumadanas ng poot ng Diyos ang mga Hudyo. Okay? Ang dumadanas ng poot ng Diyos ay yung mga unbelievers. Yung si Antichrist, sila ang dadanas ng poot ng Diyos. Ang dinadanas ngayon ng Hudyo dito is the tribulation brought about by the Antichrist. Pero gagamitin ng Diyos yon to test them.
Pakinggan nyo to, sabi rito. And I will put this dirt into the fire and refine them as one refines silver and test them as gold is tested. Now listen, sabi dito, they will call upon my name. So sa sobrang hirap na ho ng dinadanas nila, wala pong iniwan ito, 'di ba? Nung panahon ni Moses na nasa Egypt sila, 'di ba? Sobrang hirap na ng dinadanas nila sa kamay ng mga Egyptian and they cried out to the Lord. 'Di ba? And they were delivered by God through the leadership of Moses. So the same, they will call upon my name and I will answer them. I will say, sabi ng Panginoon, I will say, they are my people. No? So, kumbaga, talagang nandoon po yung pagtanggap ng Diyos sa kanila. They are my people, yung ownership ng Diyos sa kanila. They are my people. At ito po ang sabi, and they, no? And they, meaning the 1/3, yung the whole 1/3. And they will say, the Lord is my God. So, ibig sabihin po, yung 1/3 na yon na natira, dadanas ng lahat ng uri ng hirap sa kamay ni Antichrist, at dahil sa hirap na nila, no, sa hirap na po ng nila, ng dinadanas nila, then tatawag na sila sa Diyos. I-acknowledge na nila ang Diyos. Kikilalanin na nila ang Diyos. Sino po yung sinasabi ditong tatawag na sila sa Diyos? Pag tiningnan niyo po doon sa mga naunang verses niyan, doon sa verses 7, no, yung verse 7 ay binabanggit po doon kung sino yung binabanggit po doon yung shepherd. Sino ba yung shepherd na binabanggit ng mga Israelites? Walang iba kundi si Jesus Christ. So ibig sabihin po, kung kukunin natin yung context nito at i-interpret po natin kung yung mga Hudyo ba ay naniwala sa Panginoong Hesus, I would say yes. No? I would say yes. Kasi ang sabi diyan, they are my people and they will say, the Lord is my God. So, ibig sabihin, sa sobrang hirap ng dinadanas nila, na buksan na ang kanilang mga mata at tinanggap na nila ang kanilang Mesaya na si Jesus Christ. Nanampalataya na sila. No? Nanampalataya na sila. Kaya dito po makikita natin from the scriptures na yung 1/3 of the population na natira ng mga Hudyo will all be saved. Okay? And then mga kapatid, at the end of the wrath of God, yung pagkilala na ng mga Hudyo kay Jesus Christ that He is the Messiah, that will be the end of the wrath of God, and then the second coming will mangyayari po. So, kaya ang rapture will happen at the start of the wrath of God. Okay? And the second coming will happen at the end of the wrath of God. So, kaya magkaibang panahon po yon. Magkaibang pangyayari siya, magkaibang tao ang involved. Magkaibang grupo ng tao ang involved. Sa rapture, ang involved ng mga tao is the church, the Christian church. Sa second coming, ang involved na tao ay ang mga Hudyo. Kaya magkaibang event siya. At ang pagitan nila ay 3.5 years. Okay? So, yun po yun, no, mga kapatid. Now, question now, paano natin malalaman yung panahon ng rapture? Kaya po, hindi mangyayari ang rapture at hindi mangyayari ang second coming hanggat hindi natatayo ang templo. Ngunit ang templong ito ay matatayo hindi para sa mga Hudyo. Lalong hindi rin para sa atin. Ang templong ito ay matatayo para kay Antichrist. Bakit to? Kasi yung huling 7 taon, no? Yung ika-70th week na binabanggit ni Daniel,
no? Which is the last, yung huling 7 taon, yung unang taon doon hanggang 3.5 years, no? 1,260 days yata yon. Yun po ay payapa ang lahat. Kasi ang mangyayari po doon sa before yung last 7 years na yon, si Antichrist will be very, very instrumental in building the temple. Kaya mapapapaniwala niya na itong si Antichrist ay kampi sa kanilang mga Hudyo. It's either si Antichrist mismong mai-involve sa pagtatayo ng templo or magiging instrumental siya. Laki ang role na gagampanan niya para matayo ang templo ng mga Hudyo. Kaya do sa first 3.5 years, yung mga Hudyo ay makakapag-offer ng sacrifices na nila sa templo at mababalik na ulit yung priesthood. Makakapag-sacrifice na sila at dadanas na sila ng kaginhawahan, ng kapayapaan, ng kasaganahan. Kaya ang tingin nila ngayon, itong si Antichrist ay kakampi nila, panig sa kanila. Hindi nila alam na after 3.5 years, yung susunod na huling 3.5 years, doon na sila pagmamalupitan ni Antichrist. Bakit ko po nasabi na yung templo hindi na para sa mga Hudyo at lalong hindi para sa atin? Kasi po, si Antichrist, ang gagawin niya, pag katapos nung unang 3.5 years, doon niya na i-declare ang sarili niya na siya ay Diyos at uupo siya doon sa trono ng Diyos, doon sa Holy of Holies, at sasabihin niya sa mga Hudyo na siya ay sambahin. I-reject siya ng mga Hudyo, doon siya magagalit at doon niya i-release yung kanyang galit, yung tribulation, no? Yung lahat ng klase ng pahirap ay gagawin niya na hindi pa naranasan ng tao sa buong mundo. Wala pang nakaranas. So, kaya kung gaano kahirap yun, hindi natin alam. Pero kung ipaparehas daw po natin ito sa naranasan ng mga Hudyo during the time of Hitler na nagkaroon ng Holocaust, maituturing daw po natin na yung ginawa ni Hitler ay elementary lang yon, no? So, gaano katindi itong hirap na dadanasin nilang ito. Okay? Now, ang isa pong maganda para sa atin, sa ating mga mananampalataya, pag simula po noon, wala na tayo dito kasi ira-rapture na tayo ng Panginoon. Ira-rapture na tayo. Kaya hindi tayo dadanas ng tribulation na ipapalaganap ni Antichrist at lalong hindi na tayo dadanas ng wrath of God. So, kaya sa 3.5 years na yon, dadanas ang mga Hudyo ng tribulation, hindi galing sa Diyos, kundi doon kay Antichrist na pinahintulot ng Diyos para sila ay testingin. At doon ay papasa sila sa testing. Bakit to? Kasi hindi sila sasamba kay Antichrist kahit anong mangyari. Kahit anong hirap, hindi sila sasamba. Ang gagawin nila, tatawag na sila sa Diyos. Na parang yung nangyari sa kanila po sa Egypt. No, nung panahon ni Moses, hindi sila sumamba sa Diyos ng Egypt. Tumawag sila sa Diyos ni Moses. At doon sila sinaklolohan ng Panginoon. At ganoon din po ang mangyayari dito. No, pagtawag nila sa Diyos, kikilalanin na nila si Jesus Christ as their Messiah. Babalik si Jesus Christ para una parusahan yung mga kampon ni Antichrist, si Antichrist at lahat ng kanyang kampon. Doon na ibubuhos ng Diyos ang matindi niyang poot, no? Dadanasin na ng lahat ng mga ni Antichrist at ng lahat ng kasapi niya, kumbaga, ng ng Diyos, yung lupit ng Diyos, yung poot ng Diyos, dadanasin na yun. Pero ise-save niya ang Israel. Kaya ibig sabihin po, yung 1/3 na yon hindi dadanas ng wrath of God. Okay? Hindi po dadanas ng wrath of God yon, pero dadanas sila ng tribulation ni Antichrist. Ang mga churches naman, ng Christian churches, hindi dadanas ng tribulation ni Antichrist kasi ira-rapture na tayo ng Diyos. Pagbalik ng Panginoong Jesucristo rito, no, para sa mga Hudyo, kasama tayo, at yung pangatlong gagawin niya, i-establish niya ang millennial kingdom, yung 1,000-year reign.
So kaya in that 1,000 years, no, Jesus Christ will rule and reign together with us. We will also rule and reign. Now, ano po yung mga Hudyo? Anong gagawin nila? Meron po silang separate. Meron po silang separate na treatment ang Diyos at doon po lulutang ulit na si David ay maghahari ulit siya sa buong Israel. No? Kaya si King David ay doon po sa kingdom of God here on earth, he will be the king of Israel and that will be forever and ever and ever. No? So, ganyan po. Kaya talagang highly favored talaga si David eh. Ibang klase, no? So, yan po ang mangyayari. Now, suriin natin ngayon yung mga scripture na sumunod po dito. So, sabi diyan, basahin muna natin yung 1 Thessalonians. Yan natin ito, no? Sa 1 Thessalonians chapter 4, sabi diyan, "But I do not want you to be ignorant, brethren," sabi po diyan, "concerning those who have fallen asleep." Ano po ibig sabihin nun? Pag sinabi sa Bible na who have fallen asleep, mga namatay. Kaya hindi po tinatawag na namatay sila eh. Sila ay mga nakatulog. No? "But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so, God will bring with him those who sleep in Jesus." Meaning, bubuhayin niyang magmuli. No? Kaya yun po yung sinasabi ko eh, na yung mga namatay, di ba, ang ating concept dyan, ang paniwala natin, the moment na namatay ka, punta ka sa langit. So, ibig sabihin, kung pumunta ka sa langit, pagkamatay mo, hindi ka namatay. Eh, sino yung bubuhayin ng Diyos? Kung buhay ka na nun at nasa langit ka, sino pa yung bubuhayin niya? Hindi ba? So, pakinggan nyo ito. "For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep." No? So, klaro po yan. Now, verse 16. "For the Lord himself," pakinggan nyo to ha, "for the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first." Yung mga patay, bubuhayin muli. Kaya po, ito yung sinasabi ko sa inyo eh, na based on the scripture, yung mga namatay, yung mga nauna sa atin, namatay na sila, tulog lang ho sila. So kaya po yung concept na pag namatay ka, punta ka sa langit, kasama mo na ang Diyos, hindi po konsepto ng mga Hudyo yan eh. No? Hindi po konsepto ng mga Hudyo yan. So, kasi, sino yung bubuhayin dito ng Diyos? "And the dead in Christ will rise first." Kung pagkamatay mo, napunta ka na sa langit, ibig sabihin buhay ka nun. Sino yung bubuhayin niya mga patay? Di ba? Sino yung mga bubuhayin niyang mga patay? So, ibig sabihin po, yung mga namatay na yon ay natutulog lang sila. So, ibig sabihin, hindi po sila immediately napunta sa langit. Mag-iintay sila nitong rapture na ito. No? Mag-iintay sila nitong rapture na ito. Bago sila buhayin muli ng Panginoon para i-rapture na isa. Tingnan niyo po, verse 17. "Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord." So, marami pong nagsasabi, wala naman yung rapture na word sa Bible eh. Totoo naman po. Pero, hindi masyadong totoo. Kasi ang totoo po, nandiyan. Doon sa verse 17 ang sinabi, "Then we who are alive and remain shall be caught up." Yung pong word na caught up na yon, in Latin,
Ang ibig sabihin po niyan is rapturo. No? Doon po natin tapos yung di ba natatandaan niyo po yung itinuro ko sa inyo na ang Bible po ay itin-translate siya into Greek, no? Itin-translate into Greek yung Old Testament na tinatawag nating Septuagint. And then from the Greek language, it po ay itin-translate into Latin na yun ang tinatawag natin na Vulgate. Okay? Now, in the Latin Bible, yung pong verse 17 na yan, yung word na shall be caught up, in Latin is rapturo po, in English, rapture. Kaya yung pong word na rapture, totoong wala yung English word na rapture. Kasi ang English word na ginamit is caught up. Okay? Now, saan galing yung word na rapture? Doon po sa word ng Latin, which is in the Vulgate Bible, na rapturo ang ibig sabihin, in the English, it's rapture. Okay? So, ito po yung magaganap. No? Ito po yung rapture na sinasabi. Now, ano po yung mga palatandaan na magkaka-rapture? So, dito po tayo nagtapos, no? Verse 27 and 28. And then, pinaliwanag nyo na po yan, napakinggan ko yung mga paliwanag at ama naman po yung pagkaintindi nyo rito. Punta na tayo sa verse 29. Sabi, but immediately following the trouble of those times, no? But immediately following the trouble of those times, the sun will grow dark. Unang palatandaan po, the sun will grow dark. The moon will stop shining. The stars will fall from the sky. And the powers in heaven will be shaken before the rapture will happen. So kaya po, unang palatandaan natin, actually ang unang-una pong palatandaan natin mga kapatid, ay kapag ang nation of Israel, ang people of Israel ay nagbalikan na sa Israel at naging nation na sila. Which is nangyari na po yan in May of 1948. No? Yan ang unang palatandaan na igagather sila ulit ng Diyos sa kanilang lupain. Which is nangyari na po yan in 1948. Although hindi pa po lahat ng Jews ay nagbalikan kasi meron pang 10 tribes na babalik po unti-unti. Okay? Now, pangalawa po, pag ang templo ay natayo. Kaya, meron na po bang pangatlong templong nakatayo ngayon sa Jerusalem? Wala. So, kaya, pag may nabalitain tayong gera dito, gera doon, lindol dito, lindol doon, famine dito, pestilence doon, at sasabihin natin, naku, second coming na. Hindi po mangyayari yon. Hindi po mangyayari yon. Dahil kailangang matayo muna ang templo. No, kailangang matayo muna ang templo. Matatayo po ang templo as prophesied also in the Bible. Matatayo po 'yon. Actually, kung titingnan niyo po yung mga gera, taggutom, peste, no? Ang lahat ng 'yan, ang tingin po ng mga theologians, Bible scholars diyan, no? Yaan po ay panglito, no? Panglito ni Satan. Kumbaga daw po para sa mga halimbawa, yung nagpe-perform ng magic, di ba? Ang kukunin ng magikero yung attention mo doon sa kamay na gumagalaw. Kasi yun ang mapapansin mo. Pero doon pala sa kamay na hindi gumagalaw, nandoon nangyayari yung magic niya. So parang ganun din daw po yun. Yung mga famine, pestilence, troubles, lahat ng yan, earthquakes, wars, lahat ng yan, para ka daw tumitingin sa isang magikero at nakatitig ka doon sa kamay na gumagalaw, pero yung pala, panglito niya lang pala yon para hindi mo makita yung trick niya. So, kaya ang titingnan mo talaga dito ay itong sinasabi ng Diyos kung ano yung magiging palatandaan. So, una po, matatayo ang templo. Ngayon, kaya po ang susubaybayan natin ngayon, magbabasa tayo ng mga balita kung ano na ang nangyayari sa Israel, particularly sa pagtatayo ng templo.
Pag nakita na po natin na tinatayo ang templo, ibig sabihin aabutin tayo ng panahon ng rapture. No? Pero kung kamatayan na po natin, di pa natutuloy ang tayo ng templo, baka ang umabot na diyan yung mga apo natin. No? Hindi natin alam. Hindi natin alam. No? Kaya tayo ay patutulugin muna ni Lord, pero gigisingin ulit tayo para isama na tayo kung nasaan siya. Kaya yung pong sinabi dito, doon tayo nalilito mga kapatid Balikan ko lang po, no? Dito tayo nalilito do sa verse 16. For the Lord himself will descend from heaven. Kala natin yun na yung second coming. Kasi sinabi will descend bababa mula sa langit Pero ang Panginoong Hesus po, bababa siya, nasa airy lang siya kasi sasalubungin tayo. Nasa clouds. Hindi siya nag-second coming. Sinundo lang ho tayo, mga kapatid. Can you imagine that? Di ba? Can you imagine that? Ang mismong susundo sa atin ay ang Panginoong Hesus in the clouds, no? In the clouds. Kasi sabi niya, descend from heaven. By the way, kailangan maintindihan din natin sa isip ng mga Hudyo kung ano ang heaven. Tandaan nyo, meron 3 level ng heaven ang mga Hudyo. No? Yung pong clouds na kung saan yung mga ulap, tapos yung susunod is yung universe kung saan nandoon yung mga planeta, and then susunod yung pong mismong tirahan na ng Diyos. At ang paniwala ng mga Hudyo, walang pwedeng tumira sa tirahan ng Diyos kundi ang Diyos lang. Okay? Hindi pwedeng tumira ang tao doon. Ang pwede lang tumira doon ay ang Diyos lang, kanya lang yon. Okay? Kaya pag nadinig natin yung heaven, titingnan natin kung ang tinutukoy ba nila yung clouds, o ang tinutukoy nila o yung universe, yung galaxy, o ang tinutukoy is yung talagang tirahan ng Diyos. Okay. Now, pero ang sabi po diyan, the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. Yan po yung shofar. Yan po yung shofar. At pag nangyari yon, the dead in Christ will rise first. Yun naman mga buhay, kukunin ng Lord, ikokot up, ira-rapture. Anong sabi diyan? Together with them in the clouds. Nakita niyo po yon? Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds. No? To meet the Lord where? In the air. Ibig sabihin, hindi bumaba ang Panginoong Hesus dito. Nasa ano siya? Nasa clouds. Nasa heaven siya, na clouds. At imimit tayo ng Diyos doon. Okay? At nabasa na ho natin dun sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 13 na pagbalik niya rito sa second coming niya para iligtas niya ang mga Hudyo, kasama tayo sa pagbaba niya. So, ibig sabihin po, kasama tayo ng Panginoong Hesus sa second coming. Kaya ang second coming, hindi para sa atin. Ang second coming ay para sa mga Hudyo dahil pagbalik ng Panginoong Hesus, kasama tayo. Kasi ni-rapture niya na tayo. So, hindi tayo ang church, hindi dumanas ng tribulation, hindi dadanas ng wrath of God. Kasi yun din ang binanggit dun sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, that we are not appointed unto wrath. Hindi tayo dadanas nun. What a privilege, di ba? What a blessing. Kung nandito pa tayo, abutin tayo. Maganda nga sana kung gano'n ang mangyari po. Wala nang kamatayan, rapture, no? Rapture na, hindi mamamatay. Kaya lang hindi natin alam kung ano po ang mangyayari. Okay? So, balik ko tayo dito. So, anong palatandaan before the rapture? The sun will grow dark, the moon will stop shining, the stars will fall from the sky. Mamaya makikita niyo po kung anong pagkakaiba nung sign ng rapture at saka yung sign ng second coming. May similarities, pero they are not the same. No? So kaya bantayan niyo po itong maigi yung mga talata na ito. The sun will grow dark, the moon will stop shining, the stars will fall from the sky, and the powers in heaven will be shaken. Okay? So, para maintindihan natin yan, yung sign ng bago mag-rapture, babalikan natin yung prophecy sa Joel. Sa Joel chapter 2.
Ito po ang sinasabi doon. And I will show wonders in the heavens and in the earth, blood and fire and pillars of smoke. So, napansin niyo po sa Joel, verse 31, the sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the coming of the great and awesome day of the Lord. Ano po yung binabanggit nung na before the coming of the great and awesome day of the Lord? No? Ano po yung binabanggit niyan? Yung great and awesome day of the Lord na yan. Okay? So, yan na po yung wrath of God. No, the great and awesome day of the Lord is the wrath of God. So kaya po, kapag nakita na natin that yung sun will be turned into darkness, mawawala na ng sinag o liwanag ang buwan, at yung moon ay magkukulay dugo na po siya. Doon na po yung po yung sign na magkakaroon na ng rapture. Yung sun mawawala ng liwanag, yung buwan magkukulay blood. Now, mga kapatid, I don't know kung napanood nyo to, pero ako po napanood ko kasi. Meron pong isang preacher sa Amerika na nangaral ng tungkol sa four blood moon. Si Kenneth Hagin or Hagin. At meron pong isang Hudyo na nagturo nito ng four blood moon, si Jonathan Cahn, isang Hudyo. At tinelevise ko yan, napanood ko yan, napakinggan ko yan, no? At napakaganda ng pagkakadeliver dyan, at talagang very convincing ang pagpapaliwanag. Pero when you look at the scripture, mga kapatid, wala pong four blood moon. Iisa lang ho ang blood moon sa Bible. Now, di ba minsan nakakakita tayo na biglang nagkukulay pula ang buwan? So iniisip na natin ito na yung the moon will turn into blood. Parang 'yon. Nasaksi na ano na natin 'yan, nakita na natin 'yan. Pero meron ho kasing kasama 'yan eh. Pag hindi yung araw ay hindi na nagbigay ng liwanag at yung moon ay naging kulay blood, yun na po 'yon. Kasi yung nakikita po natin, yung buwan, may mga times, may mga season, may panahon na nagkukulay dugo siya. Pero ang araw ay nagbibigay pa rin ng liwanag. So ito po, hindi na magbibigay ng liwanag ang buwan, ang araw, at ang buwan ay magkukulay dugo. Okay? Kaya end yan eh. End the moon. Hindi po or the moon, kundi end the moon. No? So the sun shall be turned into darkness and the moon into blood. Magkasama po yon. Pag yung dalawang yun ang nangyari, imagine niyo po, wala nang liwanag ang araw. Ibig sabihin no, tapos kulay dugo ang buwan. Ibig sabihin no, ang dilim ng mundo. There will be darkness in the earth. Okay? Kaya po, ang second coming ni Jesus Christ will be so dramatic na hindi po ito secret. Ito po ay broadcast talaga. Kaya nga, pagbalik ni Jesus Christ, siya yung magbibigay ng liwanag dahil siya ang liwanag. Okay? So, kaya yan, sabi diyan, before the coming of the great and awesome day of the Lord, referring to the wrath of God. So, kaya po, ang rapture, yun ang mga palatandaan na mangyayari ang rapture when the sun shall be turned into darkness and the moon into blood. According kay Joel, which is yan din po yung binanggit doon sa Matthew 24, verse 29. The sun will grow dark, the moon will stop shining, kasi magkukulay blood na siya. Kasi saan ba siya kumukuha ng ng source of light niya? Di ba sa sun? Kung dark na yung sun, wala na siyang pagkukunan ng liwanag niya. The stars will fall from the sky and the powers in heaven will be shaken. So magkakaroon ho talaga ng catastrophe dito. No? Magkakaroon ng catastrophe. Cosmic ang dating. Okay? Now, tuloy natin sa Joel po. Okay, nabasa na natin yun sa Joel.
Basahin naman natin sa Revelation. Magkakaroon ng cosmic disturbances. Sabi po sa verse 12, Revelation chapter 6, I look, no, sabi ni John, I look when he opened the sixth seal, and behold, there was a great earthquake, and the sun became black. Kanina po, nawalan ng liwanag. Sabi diyan, the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became like blood. So parehas din nung sinasabi ng Joel. Tapos kaya ang reference ni Jesus Christ nung sinasabi niya po yon is the prophecy in the book of Joel. At yung reference naman ni John nung binabanggit niya ito is what Jesus Christ said in the book of Matthew and what Joel said in the book of Joel. The same. Verse 13, and the stars of heaven fell to the earth as a fig tree drops its late figs when it is shaken by a mighty wind. Then the sky receded as a scroll when it is rolled up, and every mountain and island was moved out of its place. Na-imagine niyo po ba kung anong nangyayari dito? Catastrophic talaga to. No? Cosmic ang disturbances na mangyayari. Verse 15, and the kings of the earth, the great men, no? The rich men, the commanders, the mighty men, every slave and every free man hid themselves in the caves and in the rocks of the mountains. Now they are experiencing the wrath of God. Sino ba yung mga kings of the earth na yon? Yung mga hari, no? Great men, rich men, the commanders, the mighty men, every slave and every free man hid themselves in the caves and in the rocks of the mountains. Verse 16, and said to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. Sino daw magdi-deliver ng wrath? The Lamb. Si Jesus Christ. Bakit to si Jesus Christ ang magdi-deliver ng poot, ng wrath? Because sinabi ho ng Diyos Ama kay Jesus Christ that all judgment, all things that pertains to judgment will be executed by Jesus Christ. Pakinggan niyo yung verse 17. For the great day of his wrath has come, and who is able to stand? So, bago po mangyari yung rapture, mga kapatid, bago mangyari yung rapture, okay? Ito po yung mga palatandaan na mangyayari. So, matatayo ang templo. Pagkatapos, si Antichrist uupo doon sa Holy of Holies, sa mercy seat. I-declare niya siya ay Diyos. I-demand niya na siya ay sambahin ng mga Hudyo. I-reject siya ng mga Hudyo. Magagalit siya. Parurusahan niya ang mga Hudyo. Ang mga Hudyo dadanas ng hirap. At pag hindi na nila kaya, tatawag sila sa Diyos. Pinahintulot ng Diyos yung tribulation na yon from the Antichrist para testingin sila, para tumawag sila sa Diyos. Pag tumawag sila, i-recognize na nila ang Panginoong Jesucristo that He is their Messiah, then doon na po ang ano ng Panginoon, ang second coming, no? Para una, parusahan yung lahat ng kalaban ng Hudyo. Pangalawa, para isave yung 1/3 ng mga Hudyo na yon at hindi totally ma-annihilate ang buong Hudyo. And pangatlo po, i-establish niya ang kanyang millennial kingdom. Okay? So kaya yan po, may palatandaan. Kaya wag po tayong magpapapaniwala. Alam nyo, di ba nung natatandaan nyo nung nakaraang pandemic, nung nagkaroon ng vaccination, sa totoo lang ho, ang daming mga born-again Christian ang ayaw magpa-injection kasi meron pong kumalat na balita na yun daw pong ini-inject sa inyo ay meron daw pong chips at pag yun ay in-inject sa iyo, may mark ka na ng beast. Mark of the beast daw yun. Yung po ang problema kasi hindi naiintindihan ng tao kung anong ibig sabihin ng mark of the beast. Alam niyo po ba, yung mark of the beast, sa mas malalim na pag-intindi po dito, hindi po yung basta-basta ka mamarkahan o aksidenteng namarkahan ka. Hindi po mangyayari yun. Kasi ang mark of the beast, may kasama po yung declaration and statement
na ipe-pledge mo ang allegiance mo kay Antichrist. Yung po yung mark of the beast na ilalagay daw sa forehead mo, sa kung saan man, yung po yung hindi po sa iniksyon. Oh, so mangyayari lang po ito pagdating na po nung time ni Antichrist yan. Hindi mangyayari ngayon yan. Kasi walang magpe-pledge po ng allegiance kay Antichrist. At idideklara mo yon, idideclare mo po yon. Hindi yun aksidenteng natusukan ka ng iniksyon. No? May mark of the beast ka na, may mark of the Antichrist ka na, may mark of 666 ka na. Hindi po ganun yon. No? So, tapos, marami rin yung kumalat na balita, second coming na, kasi ayan na yung tribulation. Hindi po, kasi hindi nga naiintindihan ng tao na hindi mangyayari ang rapture, hindi mangyayari ang second coming hanggat wala ang templo. Kasi walang uupuan na templo si Antichrist na i-declare niya na siya ay Diyos. At wala ring Antichrist na magdidiman sa Hudyo na sambahin siya at ire-reject ng Hudyo. At ito po, nakita natin, no? Kumbaga, magdidilim ang araw, mawawalan ng liwanag, magkukulay dugo ang buwan, no? Magse-shake ang langit at lupa, mahuhulog ang mga stars, kaya yung buong power ng heaven ay, po yan, yayanig yan. No? Kaya tingnan niyo po ang ginawa ng mga tao dito. Nagtakbuhan sila, nagtago sila. Tapos sobrang matinding na po ito, matinding kung hindi na nila alam kung ano nangyayari, kaya sabi nila, fall on us and hide us from the face of Him, from the face of Jesus Christ who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. So na-recognize na nila, it is the wrath of God. No? So kaya sabi diyan, for the great day of His wrath has come and who is able to stand. Ito po mga kapatid, kaya mapalad talaga tayo, purihin ng Diyos. Dahil hindi po natin dadanasin yan. Una, hindi tayo dadanas ng tribulation na inai-impose ni Antichrist. Maaring dito po ngayon, dumadanas tayo ng mga earthquake, hindi naman tayo dumadanas ng famine, hindi naman tayo dumadanas ng, kumbaga po, hindi pa ito. Hindi pa ito. Ang description nga, hindi pa nangyari ito kahit sa anumang panahon yung mangyayaring ito. No? May nangyari na ho ba na ang bituin nahulog sa nahulog dito sa lupa? Na may nangyari na ba nagkaroon ng total darkness? Eclipse may nangyari. Pero yung total darkness, wala pa ho eh. Di ba? Sabi diyan, naku, it's 9:30 na po. My time is up. Naku, ang ganda ho nito mga kapatid, no? Maganda ho ito. At mapapansin nyo dyan, may binanggit dyan tungkol kay Noah eh. Di ba? May tungkol ho kay Noah. Pagdating natin doon, mas lalo nating maiintindihan kung ano pong ibig sabihin ng rapture. Ng sign, pati signs ng rapture. Tsaka na ho natin tatalakayin yon, at tsaka yung sign ng second coming naman, ay tsaka na ho yun. Sa susunod na ho yun, no? So ngayon, ang natalakay lang natin ay kung ano ang sign ng rapture. Susunod po ay kung ano ang sign ng second coming. Okay? So yun po ang tatalakayin natin sa susunod. At ipapaliwanag natin kung ano ba ang kaugnayan nung binanggit kasi diyan yung si Noah eh. Di ba? Binanggit ho si Noah eh. Anong kaugnayan ni Noah sa rapture? Di ba? So, titingnan ho natin yon mga kapatid. Kaya huwag kayong mawawala sa mga susunod na mga Biyernes at subaybayan niyo po ito dahil napakaganda ng ating tinatalakay. Talagang mapupuri natin ang Diyos, masasamba natin ang Diyos, mapaglilingkuran natin ang Diyos, no? Kung naiintindihan natin kung ano ang ipiniprepare ng Diyos para sa atin, kung paano niya tayo talagang pinagpala ng gusto, no? Hanggang sa huling panahon. Well, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyong matyagang pakikinig at tayo po ay magsasara sa panalangin.